Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? There is nothing He can't do. Have a little faith, believe it's true. And you will find there's nothing He can't do. Can He heal the sick? Yes, He can. Raise the dead? Yes, He can. Calm the sea? Yes, He can. Do what He said? Yes, He can. Nothing too big, nothing too small, nothing He can't do at all. There's nothing, 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 nothing He can't do. Is Dahil sa anything wakas, uwian na din. Hoy, Ate Den, bakit parang tulala ka dyan? Joke ako. Wala, may iniisip lang ako. Ano naman yun? Share mo naman sa amin, di ba mga bata? Para ka namang others eh. Iniisip ko kasi yung nangyaring class election kanina. Oo nga pala. Mga bata, alam niyo ba na nag-class election kami kanina at si Ate Den na naging president? Ano naman nakakaba dun? Kaya mo yan, ano ka ba? Eh, paano kung hindi ako magaling na leader? Paano kung hindi ko pala kaya pamunuan yung classroom natin? Hindi naman kasi ako magaling na president. Bakit mo kasi ako ni-nominate? Ano ka ba? Kaya nga kita ni-nominate kasi nakikita ko may kakayanan kang pamuluan yung mga klase natin. Akala mo lang yun. Pero hindi ako worth it para maging president. Dapat kasi iba na lang ni-inelect nyo. Alam mo, bagay sa yung kwento natin para sa araw na ito. Parehas na parehas kayo ng karakter natin. Panigurado, madami ka rin mapupulot na aral. Kaya ano, ready ka na ba? Ready na! Kayo ba mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Samahan niyo muna kami sa isang panalangin mga bata. Yuko natin ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga bata. Let's pray, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami, nagpapasalamat po sa panibagong araw po na binigyan niyo po sa amin. Pasalamat po kami na nakapuntukulit kami dito at makapanig po ng inyong salita. Dahil sa mga pag-aaralan po namin ngayon, kayo na po bahala magbigay po sa amin ang talino. Tandaan po namin ito at magamit po namin sa araw-araw. Alam po, in Jesus' name we pray, Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Regency is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key to immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Josue chapter 1 verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Isa pa mga bata, Josue chapter 1 verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Isang Lord? araw, sa isang disyerto, dinala ni Moses ang kanyang kawan ng mga tupa at kambing at dinala sa kabilya ng disyerto. Nakarating siya sa Sinai, ang banal na bundok. Dito ay nakita siya ng isang mababang kahoy na nagliliyab pero hindi ito nasusunog.
Nang lumapit si Moses para mas pagmasdan ito ng mas mabuti, isang tinig ang kanyang narinig mula sa gitna. Moises, Moises, huwag ka nang lumapit pa. Barin mo ang iyong sandalas dahil ang lupang kinakatayuan mo ay banal. Ako ang Diyos na iyong mga ninuno at ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Natakot si Moses na tumingin sa Diyos, kaya tinakman niya ang kanyang muka, sinabi sa kanya ng Diyos, Nakita ko kung paano mo pagmalupitan ang Ehipsyo, ang aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at naparito ako para iligtas sila. Ilalabas ko sila sa Ehipto at dadalhin sa isang malawak na lupain na mayaman at sagana. Isusugo kita sa hari ng Ehipto upang ilabas ang aking bayan mula sa kanyang bansa. Ngunit sinabi ni Moses, Hindi po ako importanteng tao. Paano ko iyon magagawa? Sasamahan kita. sagot ng Diyos, At kapag nailabas mo na ang aking bayan sa Ehipto, sasambahin niyo ako sa bundok na ito. Pero kapag sinabi ko sa mga Israelita na isinugo niyo ako at tinanong nila kung ano ang inyong pangalan, ano po ang sasabihin ko sa kanila? tanong ni Moses, sinabi ng Diyos, Ako nga. Sabihin mo sa kanila, si ako nga si Yahweh, ang Diyos ng mga ninuno, ang nagsusugo sa akin. Samahan mo ang mga pinuno ng Israel sa hari ng Ehipto. Alam kong hindi niya kayo papayagang umalis hanggat hindi siya napipilitan. Pero gagamitin ko ang aking kapangyarihan at parusahan ko ang Ehipto sa pamamagitan ng aking nakakapangalabot na kapangyarihan. Pagkatapos nun, papalayain niya kayo. muling nagtanong si Moses, Paano po kung hindi maniwala ang mga Israelita na kayo ang nagsugo sa akin? Ano po ang gagawin ko? may hawak na tungkod si Moses, sinabi ng Diyos, Ihagis mo yan sa lupa. inihagis nga ito ni Moses at ito ay naging ahas. Tumakbo si Moses papalayo rito, pero sinabi ng Diyos, Damputin mo ito sa buntot. nang damputin ni Moses ang ahas, muli itong naging tungkod. Inutusan din ng Diyos si Moses na ilagay ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit. Nang ilabas ni Moses ang kanyang kamay, nababalot na ito ng ketong. Inutusan siya ng Diyos na muling ipasok ang kanyang kamay sa kanyang damit. Nang muli niya itong ilabas, wala na ang ketong. Gayon may kinakiusap pa rin si Moses. Panginoon, iba na lang po ang isugo niyo. Nagalit na ang Diyos kay Moses. Sinabi niya, Hindi ba't mahusay magsalita ang kapatid mong si Aaron? Siya ang magiging tagapagsalita mo. umuwi si Moses at nagpaalam sa kanyang biyenan. Siya at ang kanyang parnilya ay naglakbay patungong Ehipto. Samantala, inutusan ng Diyos ang kapatid ni Moses na si Aaron na magpunta sa disyerto at salubungin si Moses. Nagtagpo sila sa Sinai at ikinuwento ni Moses kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos. Bumalik na si Moses sa Ehipto kasama ni Aaron. Tinipon nila ang mga pinuno ng mga Israelita, ipinahayag sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Diyos, at ginawa ni Moses ang mga kababalaghan sa harapan nila. Naniwala ang mga pinuno at nang marinig nila na dinalaw sila ng Diyos at nakita niya ang kanilang pagdurusa, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for O ano, may natutunan ka ba, Ate Del? Oo, marami, Kuya Frey. Parehas nga kami nung hinaing ni Moises. Alam mo, inisip ni Moises na masyadong mahirap ang ipinagawa sa kanya. Pero nangako ang Panginoon na hindi niya pahayaan si Moises. Mahina man si Moises, ngunit malakas ang ating Panginoon. Tama. At binigyan ng Panginoon si Moises ng kapangyarihang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Kaya naman, nagtitiwala rin ako na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kayo mga bata, meron ba kayong mga bagay na ginawa noong una na akala nyo ay hindi nyo kaya? Lagi nyo pakatandaan na nandyan lagi ang Panginoon para gumabay at tumulong sa atin. Mga bata, para sa ating pagtatapos, samahan niyo kami sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Ama namin dakila sa lahat, patawarin niyo kami sa aming nilawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At nagpapasalamat din po kami sa lesson po na aming natutunan ngayon. Naway
tulungan niyo po kami, Panginoon, kung ano man po ang posisyon na amin pinamumunuan or amin pong ginagampanan ngayon. Tulungan niyo po kami, Lord. Kayo po ang pumili sa amin para magawa po namin ang dapat po namin magawa sa gampanin po na yun. Yun lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. O paano? Ready na ba ang president namin? Ready na! Paalam ng mga bata. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, paalam! Is anything